Sa isang liblib na nayon sa lalawigan ng Quezon, may isang maliit na bahay kubo sa pinakadulo ng palayan. Doon naninirahan si Mang Lando, isang mahirap na magsasaka na minana lamang ang kaunting lupang sinasaka mula sa kanyang yumaong ama. Kulubot na ang kanyang balat, subalit matigas pa rin ang katawan sa trabaho. Araw-araw ay nag-aararo siya sa ilalim ng matinding sikat ng araw, nagtatanim ng palay, nag-aani ng gulay, at nag-aalaga ng ilang hayop gaya ng manok at kambing. Sa kabila ng kasipagan, si Lando ay laging minamaliit ng kanyang mga kamag-anak at mga kapitbahay. Ano pa bang aasahan kay Lando? Mahirap, amoy araw, at palaging pawisan. Usal ng pinsan niyang si Mario na may sariling grocery sa bayan. Walang narating sa buhay. Sayang ang lakas, puro pawis, walang kita. Ang mas masakit pa rito, kahit sa mga pagtitipon ng pamilya, ay palaging kinukutya si Lando. Kapag may salusalo, siya ang laging nauupo sa gilid. Hindi halos binibigyan ng pansin. Tila ba isa siyang aninong bahagi lang ng tanawin. Hoy Lando, may dala ka bang kanin? Baka naman puro kwento lang dala mo. Gaya ng palay mo, puro upo at walang bunga. Tuksong birong may halong panlalait ng isa pa niyang kamag-anak. Tahimik lang si Lando. Hindi siya marunong magalit. Hindi siya palasagot. Sinasarili na lang niya ang lahat at sinasabi sa sarili, basta may pagkain ako sa hapag at hindi ko ninanakaw ang sa iba, ayos na ako. Ngunit ang totoo'y malungkot si Lando. Sa gabi, kapag natutulog sa kanyang banig, tanaw niya ang buwan habang pinipigil ang luha. Tanging ang mga bibe, kalabaw at aso niyang si Askal ang laging kasama sa hapunan. Isang madilim na gabi, habang umuulan ng bahagya, may narinig si Lando na kakaibang kaluskos sa likod ng kubo. Tila mga yabag ng taong hindi sanay maglakad sa putikan. Agad siyang bumangon, kinuha ang kanyang gasera at lumabas. Sa pag-ikot niya sa likuran, nakita niya ang dalawang nilalang, isang babae at lalaki, parehong nakasuot ng puting balabal at may mahabang buhok na tila hindi nababasa ng ulan. Ang kanilang balat ay maputit makinis at sa kabila ng putikan ay tila hindi sila nadudumihan. Magandang gabi po, ani ng babae. Ang tinig nito'y malamig pero mahinahon. Kami po ay nawawala. Pwede po ba kaming makisilong sa inyong kubo kahit isang gabi lamang? Natigilan si Lando. Bagaman may pag-aalinlangan na naig ang kanyang kabutihang loob. Oo naman po. Halina't pumasok po kayo. Pasensya na't maliit lamang itong aking bahay. Dinala niya ang mag-asawa sa loob ng kanyang kubo. Pinaupo niya ang mga ito sa bangkong kahoy. Binigyan ng tuyo, kanin at mainit na sabaw mula sa huling nilutong gabi. Bagaman ito lamang ang kanyang pagkain, hindi siya nagdalawang isip na ibahagi ito sa mga bisita. Ngunit sa kanyang paningin, habang kinakausap ang dalawa, napapansin niyang kumikinang ang mga mata ng mga ito kapag natatamaan ng apoy mula sa gasera. At kahit walang hihipan, hindi namamatay ang liwanag ng kanilang balat. Maraming salamat, Lando, sabi ng lalaki. Hindi lahat ng tao ay handang tumulong sa mga tulad naming estranghero, lalo na sa mga ganitong gabi. Ang ginawa mong ito ay hindi namin kakalimutan. Kinabukasan, paggising ni Lando, wala na ang mag-asawa. Iniisip niyang baka maaga silang umalis. Ngunit nang sumilip siya sa kanyang palayan, nagulat siya. Isang buong bahagi ng kanyang sakahan na dati tuyo at latak ay punong-puno na ng malulusog at berdeng palay. Ang dating isang linggo pa bago lumago ay para bang isang gabi lamang ang lumipas at ito'y handa ng anihin. Nanlaki ang mga mata ni Lando. Anong nangyari? Himala ba ito? At sa tabi ng kanyang pintuan, may iniwang balutan ng tela. Binuksan niya ito. May lamang ilang pirasong ginto. Maliliit ngunit makintab.
at isang sulat. Ito'y simula lamang ng biyayang karapat-dapat sa isang taong may busilak na puso. Huwag kang magtaka at higit sa lahat, huwag kang magbago. Mag-asawang Engkanto. Pagkatapos ng gabing yon, hindi na naging gaya ng dati ang umaga ni Lando. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang taon, mas magaan ang kanyang dibdib sa paggising. Napangiti siya habang tinitingnan ng kanyang palayan ang dating tuyot. Ngayon ay luntiang luntian at ang mga uhay ng palay ay animoy tumatango sa himig ng hangin. Hindi siya makapaniwala. Ang dating isang bahagi ng lupang walang silbi ay tila naging pinakamainam na bahagi ng sakahan. Kinuha niya ang kanyang itak at sinubukang gupitin ang isang uhay ng palay. Hindi pa man niya ito nahawakan, kusa itong bumagsak sa kanyang palad. Tila kusang bumigay at inalay ang sarili. Parang himala. Bulong niya sa sarili. Agad siyang bumalik sa kubo, muling binasa ang sulat ng mag-asawang Engkanto. Napaisip siya. Sila ba'y tunay na nilalang? Mga diwata? Engkanto nga ba? At bakit ako ang napili nilang tulungan? Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Agad niyang sinimulan ang pag-aani ng biglaang sumibol na palay. Sa kanyang pagtataka, habang siya ay nag-aani, hindi siya napapagod. Tila ba may lakas na umaagos sa kanyang katawan at hindi rin siya pinapawisan gaya ng dati. Sa isang araw, nakapag-ani siya ng katumbas ng isang linggong ani. Kinabukasan, pinuntahan niya ang bayan upang ipagbili ang kanyang ani sa kooperatiba. Nang makita ng mga kawani ang kalidad ng palay niya, halos hindi makapaniwala ang mga ito. Lando, saan mo nakuha tong binhing to? Ang ganda ng palay mo. Mas makapal, mabango, at pantay-pantay ang butil. Wika ng manager ng kooperatiba. Sa lupa ko lang po. Doon sa dulo ng palayan, sagot niya. Bibiliin namin to ng mas mataas kaysa sa karaniwang presyo. Pwede mo ba kaming padalhan pa ng mas marami sa susunod na linggo? Napakamot si Lando sa ulo. Hindi sanay sa ganitong papuri. Noon, siya ang laging huling binibili at laging pinababang presyo. Ngayon, siya na ang hinahangaan. Pagbalik niya sa nayon, dala-dala ang pinakamaraming salaping hawak niya sa buong buhay niya. Subalit nanatili siyang tahimik. Hindi niya agad ginastos ang pera. Sa halip, bumili siya ng ilang bagong gamit. Isang maliit na bateryang radyo, ilang kagamitan sa bukid, at materyales para ayusin ang kanyang bubong. Pero ang pinakamahalagang ginawa niya, bumili siya ng bigas at sardinas at namigay sa ilang kapwa niyang mahihirap sa palibot ng nayon. Hoy, si Lando yata yan. Ba't may daladalang bigas? Galing ba yan sa ayuda? Hindi, siya mismo ang namimigay. Ewan ko ba, nag-iba yata buhay niyan eh. Dahil dito, unti-unting nag-iba ang tingin ng mga tao sa kanya. Kahit di pa rin siya sinasadyang tawagin sa mga salo-salo, may ilan na ang nagsimulang bumati sa kanya sa daan. Ang mga dati niyang kamag-anak na puro panlalait ay nagsimulang magtaka sa kanyang tahimik na pagunlad. Si Lando? May bago yatang radyo? At ayusin ang bubong niya? May pinagbago yata to? Ngunit hindi pa rito nagtapos ang lahat. Isang gabi, habang siya'y natutulog, muli siyang ginising ng kaluskos mula sa labas ng kubo. Bumangon siya, dala ang kasera, at paglabas niya ay nandoon na naman ang mag-asawang Engkanto. Ngunit ngayon, may dala silang maliliit na halaman sa sisidlang putik at isang sisidlang ginintuan. Lando, sabi ng lalaki, ito ang mga binhi ng gamot sa lupa. Itanim mo ito sa paligid ng iyong palayan at hindi na ito kakapitan ng peste. Ang laman ng sisidlang ito ay pataba na hindi mo kailangang bilhin. Ang lupa mismo ang lilikha ng bunga. Kapag pinanatili mong malinis ang iyong puso, magpapatuloy ang biyaya. Ngunit, bakit ako? Tanong ni Lando, bakas ang gulat at paggalang. Dahil hindi lahat ng may mabuting puso ay may kakayahang tumanggap ng biyaya nang hindi ito inaabuso.
Isa ka sa kakaunti. Walang ibang nasabi si Lando kundi, "Salamat po, hindi ko kayo bibiguin." Sa paglipas ng mga araw, itinanim ni Lando ang mga halaman sa palibot ng kanyang bukid. Totoo nga ang sinabi ng engkanto, ang lupa'y nanumbalik ang sigla. Ang mga damo ay hindi na nagsisiksikan. Ang mga peste ay tila iniiwasan ang kanyang palayan. At ang mga hayop niya ay mas naging masigla. Ang kanyang kalabaw ay hindi na nagkakasakit. At ang kanyang mga tanim ay hindi na kailanman nabulok. Ang kanyang pamumuhay ay unti-unting yumabong. Hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa tamang biyaya, pagsisikap, at kabutihan ng puso. Ngunit ang balita tungkol sa kanya ay unti-unting kumalat sa buong nayon. At hindi lahat ng tao ay natuwang makita ang pag-angat ng dating hinahamak nilang si Lando. Sa mga susunod na linggo, lalong namukadkad ang buhay ni Mang Lando. Hindi lamang palay ang umani ng ganda, maging ang kanyang mga tanim na gulay ay tila naging 3 ulit ang laki at dami ng bunga. Ang kanyang mga manok ay mas malulusog at ang itlog ay tila walang palya sa pag-aanak. Ang mga kapitbahay ay mas lalong napapansin ang kakaibang pagbabago sa kanyang kabuhayan. Mula sa isang hamak na magsasakang kinukutya, ngayon si Lando ay hinihinga na ng payo ng ilang magsasaka sa baryo. "Mang Lando, anong abono ang gamit nyo? Pati ang palaya nyo, parang pakwan sa laki," tanong ng isang kapitbahay. Panalangin lang at tiyaga," simpleng sagot ni Lando. Hindi niya mabanggit ang tungkol sa mag-asawang engkanto. Hindi niya rin alam kung dapat ba niya itong ikwento. Isa pa, sino bang maniniwala sa kanya? Subalit habang dumadami ang nakapapansin sa kanyang pag-angat, unti-unti ring umusbong ang mga matang mapanuri, mga bibig na mapanira, at mga pusong puno ng inggit. "Hindi ako naniniwalang sariling sikap lang yan ni Lando," ani Mario, ang mayamang pinsan na matagal nang may-ari ng grocery sa bayan. "Imposibleng sa isang gabi lang biglang gumanda ang lupa niya. Malas ang lupaing iyon." "Oo nga, parang may kababalaghan," dagdag ni Nida, ang asawa ni Mario na palaging galit ang labi. "Baka may kinontrata yang espiritu, may amuleto siguro. Hindi pwedeng tayo'y malampasan ng hamak na magsasaka," madiing sabi ni Mario. "Magpapaimbestiga ako. Gagamitin ko ang tauhan kong si Loring. Marunong yon mag-usisa." Si Loring, ang taong katiwala ni Mario, ay isang batikang mangingisda noon na naging espiya ng mga tsismis sa bayan. Matalas ang pangamoy at masigasig mag-imbestiga lalo na kung may bayad. Mula sa likod ng bahay ni Lando, siya ay nagkubli sa mga damo at inabangan kung ano nga ba ang sikreto ng magsasaka. Sa unang 2 gabi, wala siyang napansin. Tahimik lamang ang paligid. Walang ilaw kundi gasera. Walang dumadalaw. Wala ring kahina-hinalang kilos si Lando. Ngunit sa 3 gabi, sa ilalim ng bilog na buwan, may liwanag na bumalot sa harap ng kubo. Mula sa lilim ng punong saging, nakita ni Loring ang 2 nilalang na naglalakad papalapit kay Lando, ang mag-asawang engkanto. Nanginig siya sa kanyang nakita. "Diyos ko, hindi sila tao," bulong niya habang napapasubsob sa lupa. Parang may alingas-ngas ng hangin ang hakbang nila at yung babae lumulutang yata. Dahil sa takot, agad siyang umuwi at nagsumbong kay Mario. "Engkanto, Mario, engkanto nga. May kinakatagpo sa gabi si Lando at hindi yun ordinaryong tao. Ang babae parang diwata, ang lalaki may mata na parang naglalagablab. Hindi sila naglalakad, dumudulas lang sa hangin." Hindi na nag-aksaya ng panahon si Mario. Kailangan nating maputol ang koneksyon ni Lando sa mga nilalang na yon. Hindi pwedeng mas yumaman pa siya kaysa sa akin. Hindi ko papayagan. Hindi alam ni Lando na may mga matang nagmamasid at pusong nagngingit-ngit sa kanyang tahimik na pag-angat. Sa kanyang puso
ang lahat ng ito'y biyaya mula sa kabutihang loob at pagsunod sa tamang landas. Isang gabi, muling dumalaw ang mag-asawang engkanto. Subalit iba na ang ihip ng hangin. Mas malamig, mas tahimik. "Lando," wika ng babae. "Pakiramdam namin ay may nagmamasid sa amin mula sa dilim. Mag-ingat ka. Hindi lahat ng tao ay natutuwa sa pag-angat mo." "Hindi ako natatakot," sagot ni Lando. "Wala akong tinatapakang tao." Ngumiti ang lalaki. "Totoo. Ngunit minsan, sapat na ang inggit ng iba upang lumikha ng mga aninong kayang sirain ang liwanag ng isang mabuting puso. Kaya't sa susunod naming pagdating, magdadala kami ng mas malakas na proteksyon para sa iyo." Pag-alis nila, naiwan si Lando sa kanyang kubo. Nag-iisip. Hindi siya sanay sa ganitong atensyon. Gusto lang naman niyang mamuhay ng tahimik, sapat para sa kanyang sarili at sa mga kapitbahay. Ngunit ngayon, tila may unos na dumarating, hindi sa anyo ng bagyo, kundi sa anyo ng tao. Sa kabilang dako, si Mario ay naghahanda na ng isang masamang plano. Isang bagay na hindi niya kailanman naisip na gagawin noon. At sa kanyang isipan, isang boses ang bulong ng bulong. "Kung hindi mo kayang lampasan ng mabuti, sirain mo ito bago ka malampasan." Habang abala si Lando sa kanyang bukid, abala rin sa paghahasik ng kasamaan ng kanyang pinsang si Mario. Hindi na sapat para kay Mario ang pagmamasid mula sa malayo. Hindi niya matanggap na ang isang taong dating tinutokso nilang basura ng angkan ay ngayon ay mas kinikilala pa kaysa sa kanya sa baryo. Isang gabi, habang umuulan ng ambon, nagtungo si Mario sa bundok ng San Rafael, sa isang tagong dampa na pinaniniwala ang tahanan ng isang matandang mambabarang. Ang pangalan nito ay Caorca, isang matandang babae. Puti na ang buhok at halos wala ng ngipin, ngunit ang mga matay tila puno ng galit sa mundo. Sinasabing kaya nitong paatrasin ang kalabaw, patigasin ang gatas ng buntis, o patuyuin ang puso ng taong masaya. Nang kumatok si Mario sa pinto ng dampa, bumukas ito kahit walang humawak. "Sinong gustong sumira ng kapwa ngayon?" garalgal na tanong ni Caorca. Lumuhod si Mario at inilatag sa sahig ang dala niyang mga alay. Isang bote ng alak, 7 itlog ng itim na manok, at bulong mula sa kanyang puso. "Gusto kong bumagsak ang pinsan kong si Lando. Hindi siya karapat-dapat sa tagumpay. Ako ang dapat nirerespeto sa aming angkan, hindi siya," wika niya. Tumingin si Caorca sa malayo at animoy may kausap na hangin. Ang taong may kaaway na hindi mortal, hindi basta-basta masusugatan. May dumedepensa sa kanya. Nilalang mula sa kabilang daigdig. Engkanto, mabait, matanda sa iyo, sabi ni Caorca. "Pwede mo ba silang tanggalin sa panig niya?" tanong ni Mario. "Hindi, ngunit may paraan." Caorca ay kumuha ng isang pulang itlog ng uwak mula sa isang garapon. Saka binasag ito sa palad ni Mario. Mula sa loob nito ay lumabas ang isang itim na insekto na may pakpak ng bubuyog at katawan ng anay. "Dalhin mo to, ilagay mo sa ilalim ng kama ni Lando. Sa unang gabi sisipsipin nito ang lakas ng lupa. Sa ikalawang gabi uubusin nito ang sigla ng hangin. Sa ikatlong gabi puputi ang palayan ni Lando, hindi dahil hinog kundi dahil patay." Napangiti si Mario. "At ano ang kapalit?" Ngumiti rin si Caorca at ipinakita ang isang baling buto ng unggoy. "Ang 1 taon ng buhay mo ay mawawala. 1 taon ng tulog, 1 taon ng anino. Ngunit kung ang layunin mo'y sirain ang umaangat, sapat na iyon." Tinanggap ito ni Mario. Sa kanyang isipan, 1 taon ng kapalit ay balewala kung kapalit ay paghihiganti. Samantala si Lando ay patuloy pa rin sa kanyang payak ngunit masaganang pamumuhay. Kakatapos lang niyang mag-ani ng mais at ngayon ay abala sa pag-aalaga ng bagong hatakang kambing.
Malusog at masigla ang mga alaga niya. Ang kanyang mga kapitbahay ay natutuwa sa kanya, lalo na ang mga batang binibigyan niya ng biskwit at manggang hinog tuwing hapon. Isang araw, habang naglilinis siya sa paligid ng bahay kubo, napansin niya ang isang mamahaling sapatos na tila naligaw sa putikan. "Kaninong sapatos to?" tanong niya. Lumapit siya para damputin, ngunit biglang naglaho ang sapatos sa isang iglap, tila tinangay ng hangin. Napakunotno si Lando. Pagbalik niya sa loob ng kubo, may kakaibang naramdaman siya. Parang may bago sa amoy ng hangin. Parang may bahid ng bulok na dahon at nasusunog na tambo. Hindi niya iyon pinansin sa una, ngunit nang sumapit ang gabi, biglang nanghina ang kanyang kalabaw. Hindi ito kumakain. Ang mga tanim sa palibot ng kubo ay nangangamoy amag at ang mga sanga ng puno ng saging ay nagsimulang matuyo. Napaluhod si Lando sa tabi ng kanyang lupa. "Bakit biglang ganito? May sakit ba ang lupa?" tanong niya sa sarili. Sa mundo ng mga engkanto, sa ilalim ng puno ng balete, biglang nagningas ang isang ginintuang bato. Ito ang tanda na ang isang mortal na may basbas ng engkanto ay inaatake ng kasamaan. Mabilis na kumilos ang mag-asawang engkanto. Sa kanilang liwanag, nilakbay nila ang pagitan ng kanilang mundo at ng daigdig ng tao. Sa kalagitnaan ng gabi, dumating sila sa bahay kubo ni Lando. Tila kasabay ng kanilang pagdating ay ang pagbabalik ng amihan sa hangin. "Lando," bulong ng babae, "may nilalang ng kadiliman na pinakawalan laban sa iyo. Isang tagakain ng sigla, isang nilikha mula sa galit ng tao at barang ng mangkukulam. Nasa ilalim ng iyong kama ang tagapagwasak," dagdag ng lalaki. "Hindi kami pwedeng makialam hanggat hindi mo ito kusang inaalis." Agad-agad, bumangon si Lando, kinuha ang gasera at sinilip ang ilalim ng kanyang papag. Doon niya nakita ang isang gumagalaw na insekto na itim, may maliliit na pakpak at may mata na kulay pula. Gamit ang tinidor, dinampot niya ito at inilagay sa loob ng bote. "Hindi kita sisirain, ibabalik kita sa pinanggalingan mo," bulong niya. Kinabukasan, nilakbay niya ang paanan ng bundok ng San Rafael. Doon niya inilagay sa punong kahoy ang bote at ibinaon sa ilalim ng lupa. Pag-uwi niya, tila nawala ang sakit ng hangin. Ang mga hayop ay muling naging masigla at ang mga halaman ay unti-unting nanumbalik ang sigla. Si Mario, pagkaraan ng 3 araw, ay nagsimulang managinip ng bangungot gabi-gabi. Sa kanyang panaginip, isang matandang babae na may dugo ang mata ang sumusubok pasukin ang kanyang dibdib. "Ikaw ang tunay na uubusin," bulong nito. Bumalik siya kay Kaorka, ngunit hindi na siya pinagbuksan. Sa takot at kabaliwan, si Mario ay napabalitang nagkasakit ng matinding ubo na walang dahilan at ang kanyang mga tindang produkto ay unti-unting nabulok kahit walang expiry. Ngunit sa puso ni Lando, hindi siya nagdusa. Ang kanyang panalangin ay simple. "Patawarin niyo po ang mga naiinggit. Gawin niyo lang pong matatag ang loob ko. At manatiling busilak ang puso ko kahit kanino." Pagkaraan ng pangyayaring iyon, lalong naging maingat si Mang Lando sa kanyang mga kilos. Hindi na niya inaabot pa ang gabi sa bukid. Lagi na niyang sinisiguradong malinis ang paligid ng kubo. At gabi-gabi ay may dasal siya sa kanyang pinaglumaang rosaryo, kasabay ng kanyang panalangin sa kalikasan at sa mga engkanto na naging kaibigan niya. Isang umaga, habang siya ay nagdidilig ng halaman, may napansin siyang kakaiba sa gitna ng kanyang gulayan. Isang maliit na puno ng banaba, tila bagong usbong, pero napapalibutan ng mga bulaklak na hindi pa niya kailanman nakita. Kulay pilak ang mga talulot nito at tila kumikislap kapag natatamaan ng sinag ng araw. "Hindi ko naman to itinanim," bulong ni Lando. Maya-maya, isang malamig na simoy ng hangin ang bumalot sa paligid. Lumitaw mula sa likod ng puno ang mag-asawang engkanto, suot ang bagong anyo. Ang lalaki may balabal na kulay berdeng luntian
at ang babae na may suot na telang gawa sa mga talulot ng gabi-gabing bulaklak. Lando, wika ng babaeng engkanto. Ang punong ito ay sagisag ng panibagong simula. Bunga ito ng kabutihan ng iyong puso at ng katapatan mo sa daigdig at kalikasan. Hanggat nabubuhay ang punong ito, hindi ka pababayaan ng kalikasan. Maraming salamat po, sagot ni Lando. Ngunit paano kung may gustong putulin ito? Napatingin ang lalaking engkanto sa kanya. Hindi ito ordinaryong puno. Sa tuwing sinusubukan ng masamang loob na putulin ito, sila'y magkakaroon ng panaginip na humahatak sa kanilang kaluluwa. Ang sino mang may balak sirain ito ay unang masisira. Tumango si Lando, bagaman may kaba sa dibdib. May mga taong hindi talaga natutuwa sa ikabubuti ng iba. Alam namin, ani ng engkanto. Dahil simula ngayon, hindi lang kasakiman ng tao ang haharapin mo, kundi pati ang mga nilalang na dating kakampi ng kasamaan. Sa gitna ng baryo, nagsimulang kumalat ang mga bulong-bulungan. Si Lando daw, may kakilala sa mundo ng engkanto. May puno daw sa gulayan niya na hindi pwedeng tabihan. Pag tinangkang sirain, may masamang mangyayari raw. Hindi ito nagustuhan ng ilan sa mga kamag-anak ni Lando, lalong-lalo na ni Nida, ang asawa ni Mario. Galit at galit ang laman ng kanyang puso, lalo na't tuluyang nasiraan ng bait si Mario na ngayon ay nakakulong sa sariling silid at palaging sumisigaw sa dilim. Nasa ilalim ng kama ko, nandoon pa rin siya. Si Lando ang may kagagawan nito. Siya ang dahilan kung bakit nagkaganyan si Mario. Bulalas ni Nida sa kanyang kapwa tsismosa. Hindi na ako papayag na manatili siyang ganyan katahimik habang unti-unting nawawasak ang pamilya ko. Kaya't dumulog siya sa isang albularyong may itim na balisong. Si Ka-ebong. Kilalang galamay ng mga mapanlinlang na espiritu. Hindi siya engkanto. Isa siyang taong may pakikipagkasundo sa itim na kalikasan. Hindi niya sinusumpa ang katawan ng tao. Sinusumpa niya ang lupa ng taong iyon. Kinagabihan, sa ilalim ng buwan, nagtungo si Ka-ebong sa paligid ng lupain ni Lando. Bitbit niya ang itim na balisong, buntot ng sawa, at pinatuyong palad ng nanganak na tikbalang. Ibinugan niya sa lupa ang itim na alikabok at binigkas. Lupa't hangin, tubig at apoy kumontra sa ani ng pusong busilak. Kalungkutan ang isabog sa kanyang halaman at gutom ang bumalik sa kanyang hapag. Mabilis niyang nilisan ang lugar, iniwang nag-aalab ang paligid sa manipis na usok. Kinabukasan, si Lando ay nagising sa kakaibang katahimikan. Walang kahol ang kanyang aso. Tahimik ang mga manok, at ang mga dahon ng kanyang tanim tila nangingitim at namumula sa gilid. Agad siyang lumabas upang siyasatin ang lupa. Sa kanyang paningin, tila may mga ugat ng uling na gumagapang sa ilalim ng lupa. Mabagal ngunit buhay. Napaluhod siya sa gitna ng kanyang gulayan. Anong kasalanan ko? Bulong niya sa hangin. At gaya ng dati, lumitaw ang mag-asawang engkanto mula sa silong ng puno ng banaba. May ibang espiritong pinakawalan. Ang ganitong uri ng sumpa ay gawa ng tao na may pusong uhaw sa paghihiganti, ani ng babae. Pwede ko po bang labanan? Tanong ni Lando. Tumango ang lalaki. Oo, ngunit hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng pagyakap sa lupa. Gabi-gabi sa loob ng 7 araw, sinunod ni Lando ang bilin ng engkanto. Inikot niya ang kanyang bukid habang sinasambit ang dasal ng banaba. Naghandog siya ng prutas sa puno at inilagay sa 4 na sulok ng bukid ang pinaghalong abo ng dahon, asin at laway ng tapat na hayop. Sa ika-7 gabi, habang tinatapos niya ang huling ikot, biglang kumulog kahit walang ulap. Mula sa langit ay bumagsak ang liwanag na kulay luntian at bumulwak ang hangin na tila mas malinis at mas sariwa kaysa dati. Kinabukasan,
muling nanumbalik ang kulay berde sa kanyang halaman. Sa bahay ni na Mario, si Nida ay biglang sinumpong ng matinding lagnat. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang punong may pilak na bulaklak at sa tabi nito, isang batang babae na walang muka pero umiiyak ng dugo. Pagdilat niya, hindi na siya makalakad. Ang mga paa niya ay namaga at tila may humihigop ng lakas mula sa ilalim. Bulong ng matatanda, bumalik ang sumpa. Kung ginalaw mo ang hindi dapat galawin, ikaw ang uubusin. Ngunit si Lando, sa kabila ng mga unos, ay patuloy sa pamumuhay ng payak, matatag at walang kapalit na kabutihan. Ang kanyang mga pananim ay muli na namang namunga at ang mga batang noon ay tinuturuan niyang magtanim ay mas lalong naging malapit sa kanya. Ang lupa'y muling tumugon, hindi dahil sa hiwaga lamang, kundi dahil sa pusong hindi natitinag ng galit. Lumipas ang mga linggo. Sa kabila ng mga pagsubok, nanatiling payapa at matatag ang puso ni Mang Lando. Ang kanyang mga tanim ay muling namulaklak at ang kanyang mga alagang hayop ay tila mas naging masigla kaysa dati. Ang punong banaba na may pilak na bulaklak ay patuloy sa paglago. Ngayon ay halos lagpas tao na sa taas at ang mga ibon ay laging bumabalik upang humuni sa mga sanga nito. Dahil sa kanyang mga ani at kabutihang loob, maraming taga-baryo ang dumadayo na sa kanyang bahay kubo upang humingi ng payo, bumili ng binhi o kaya'y makinig lamang sa kanyang kwento tungkol sa pagsasaka. Mang Lando, anong sikreto nyo? Bakit kahit ang gulay nyo parang may kaluluwa? Biro ng isang matandang babae habang humihingi ng talong. Wala pong sikreto. Basta't malinis ang hangarin, malinis din ang aanihin. Sagot ni Lando, sabay ngiti. Maging ang mga opisyal ng barangay ay nagsimula ng kumilala sa kanyang galing. Isang araw, dumating ang kapitan ng baryo kasama ang ilang kinatawan ng Department of Agriculture. Lando, ani Kapitan Tomas, napag-usapan sa munisipyo na ikaw ay karapat-dapat gawing modelo sa sustainable farming. Magkakaroon ka ng seminar at bibisitahin ang iyong bukid ng mga estudyante mula sa iba't ibang lugar. Hindi makapaniwala si Lando. Noon siya'y binabaliwala. Ngayon siya'y ginagawaran ng respeto. Sa puso niya, hindi siya lumaki. Nananatili siyang mapagpakumbaba. Subalit sa likod ng tagumpay, may itim na aninong nagmamasid. Sa dulo ng kagubatang nakapaligid sa baryo, may isang nilalang na matagal nang natutulog sa ilalim ng ugat ng lumang puno ng kalumpang. Itinaboy ito noon ng mga diwata at engkanto sapagkat ito'y nilalang na hindi dapat umiiral. Isang taong naging halimaw, ipinanganak mula sa sakim na hiling ng mga sinaunang mambabarang. Ang tawag sa kanya, Sagkil, ang anino ng lupa, ang sumisipsip ng liwanag mula sa ugat ng buhay. Nagising si Sagkil nang mamatay ang manugang ni Kaorka, isang mangkukulam din dahil sa epekto ng proteksyon sa lupa ni Lando. Ang galit, sama ng loob at pagkakagapos sa lupa ay naging dahilan upang bumangon ito muli. At ang unang pangalan na narinig nito ay Lando. Sa kanyang lungga sa bundok, si Kaorka ay muling nanaginip. Sa panaginip, may lumapit na nilalang na may mata ng apoy at bibig na parang hukay ng patay. Orka! Ako'y ginising mo. Ang kapalit ay ang alay ng lupa. Sino ang humahadlang sa pagkamatay ng mga ugat? Ang magsasakang si Lando. Sagot niya sa panaginip habang nanginginig. Dalhin mo ako sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng taglay mong nawala. Ganda, kabataan, kapangyarihan. Kaorka ay hindi na tumutol. Sa kanyang loob, kung hindi ko siya kayang sirain mag-isa, gagamitin ko ang halimaw ng kagubatan.
Isang gabi, habang si Lando ay naghahanda ng kanyang huling dilig sa mga tanim, naramdaman niyang tumigil ang ihip ng hangin. Walang kulisap, walang langit-ngit. Pati ang mga ibong karaniwang nasa sanga ng punong banaba ay biglang lumipad palayo. Pumasok siya sa kubo, nagsindi ng gasera at nanalangin. Hindi pa siya nakakatapos sa kanyang dasal nang biglang may humagibis na aninong dumaan sa kanyang bintana. Parang usok pero may anyo. May dalawang mata, kulay itim na may pulang bilog sa gitna at may mahabang kuko na tila bakal. "Lumabas ka, Lando!" Isang tinig na ubod ng lalim at yelo sa lamig. Ngunit bago pa siya makagalaw, nagliwanag ang paligid ng punong banaba. Mula sa mga sanga nito ay lumabas ang mag-asawang engkanto. Hawak ang kanilang tungkod na yari sa sinag ng buwan at ugat ng saging. "Hindi ka makakapasok dito, Sagkil!" sigaw ng engkantong lalaki. "Ang lupang ito'y banal. Ang lalaking ito'y tagapagtanggol ng busilak na ani. Hindi mo siya matitinag." Umalingaw-ngaw ang halakhak ni Sagkil. Ano ang kaya ng magsasakang may puso? Kapag giniba ko ang buong kagubatan at pinainom ng dugo ang lupa, sino ang lulubog? Ang marangal o ang mahina? Lalo pang lumakas ang hangin at dumilim ang ulap. Tila may paparating na bagyong hindi natural. Hindi tubig, kundi alimuom ng sumpa. Subalit nanatili si Lando sa harap ng kanyang kubo. Walang sandata kundi ang pananampalataya at paninindigan. Kinuha niya ang isang maliit na baon ng niyog na may lamang asin, pinatuyo ng araw at itinapon ito sa direksyon ng halimaw. Sa oras na iyon, tila nagsanib ang liwanag ng buwan, punong banaba at puso ni Lando. Isang aninag ng puting liwanag ang lumawak mula sa kanyang paanan at pinalibutan ng apoy ang katawan ni Sagkil. Hiyaw ng nilalang habang napapatras. Muli itong sumanib sa dilim at nagsabing, "Babalik ako. Sa panahong ikaw ay may kahinaan at wala na ang engkanto sa tabi mo." Kinabukasan, ang langit ay tila mas maliwanag. Ang lupa ay mas mabango. At ang punong banaba sa unang pagkakataon ay namulaklak ng ginintuang talulot, isang senyales ng tagumpay laban sa kadiliman. Ngunit alam ni Lando na hindi pa tapos ang lahat. At sa kanyang puso, alam niyang kailangan na niyang matutong ipagtanggol ang kanyang tahanan, hindi lang bilang magsasaka, kundi bilang isang tagapangalaga ng lupa't liwanag. Pagkatapos ng engkwentro kay Sagkil, hindi agad bumalik sa kanilang mundo ang mag-asawang engkanto. Nanatili sila sa tabi ni Lando, na ngayon ay hindi na lamang basta isang magsasaka, kundi itinuturing ng bantay ng banayad na lupa, isang tagapangalaga ng balanse sa pagitan ng mga nilalang ng kalikasan at ng mundo ng tao. Pagmulat ng mata ni Lando kinabukasan, hindi agad niya narinig ang huni ng ibon o ang kaluskos ng mga hayop. Sa halip, isang mahinhing tinig ang bumati sa kanya. "Lando, panahon nang matutunan mo ang mga aral na itinatago ng lupa at hangin." Paglingon niya, naroon ang babaeng engkanto, nakaupo sa bangkito ng kawayan, hawak ang isang lumang aklat na yari sa mga pinatuyong dahon ng banaba at balat ng puno. Ang lalaking engkanto na may tahimik na naghahanda ng maliit na altar na may mga batong bilog, dahon ng pandan at isang gintong palay. "Hindi na sapat ang kabutihan ng puso," sabi ng lalaki. "Kailangan mo na ring taglayin ang kaalaman ng mga sinaunang albularyo ng kalikasan. Kailangan mo nang matutong bumasa ng hangin, unawain ang bulong ng ugat, at makipag-usap sa mga hayop sa paligid." Pinatayo si Lando sa gitna ng kanyang palayan, nakayapak, habang pinapikit siya ng babaeng engkanto. "Makinig ka, hindi sa ingay, sa tahimik. Ang lupa ay may wika." At unti-unti, narinig ni Lando ang impit na hinga ng mga ugat,
ang mababaw na bulong ng butil ng palay at ang panaghoy ng damuhang naapakan ng galit. Itinali siya sa isang kawayan at pinaikot, habang pinapaarok sa kanya ang direksyon ng hangin gamit ang kanyang balat at puso. Kapag ang hangin ay malamig pero walang ulap, may nagtatagong nilalang, paliwanag ng engkanto. Pinakain niya ang ibong may gintong tuka, isang balyen, na noon ay mailap sa kanya. Matapos ang araw ng pagtitimpi at pag-awit ng sinaunang himig, dumapo ito sa kanyang balikat. Kapag dumapo sa iyo ang hayop ng liwanag, tanggap ka na ng buong kalikasan, sabi ng babaeng engkanto. Pinag-aral siya ng mga halamang hindi lumalago sa araw, kundi sa liwanag ng buwan. Natutunan niyang gumawa ng salve gamit ang ugat ng sinturis upang gamutin ang lupang sinumpa. Gamit ang sariling dugo at isang palay, inalay niya ang kanyang hangarin sa lupa, hindi para yumaman, kundi para mapanatili ang balanse. Dinala siya ng mga engkanto sa kuweba sa ilalim ng lupa, kung saan nandoon ang mga alaala ng mga naunang tagapagbantay. Dito niya nakita ang mga pagkakamali ng mga dating inalok ng kapangyarihan, ngunit ginamit ito para sa pansariling kapakinabangan. Sa huling araw, pinahawak sa kanya ang isang puting ugat ng banaba na may gintong buhol. Ito ang simbolo ng tagapangalaga, hindi armas kundi panata, hindi upang lumaban kundi upang itama. Sa pagtatapos ng 7 araw, si Lando ay tila ibang tao. Ang kanyang paningin ay mas malinaw, hindi lamang sa liwanag, kundi sa enerhiya ng paligid. Ang kanyang pakiramdam ay mas konektado sa lupa. Alam niya kung kailan uulan kahit wala pang ulap. Alam niya kung may sakit ang halaman kahit wala pang senyales. Ang kanyang mga kapitbahay ay lalong humanga sa kanyang kakayahan. Ngunit higit sa lahat, siya ay tinuturing na haligi ng kabutihan sa baryo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nararamdaman pa rin ni Lando ang malamig na banta ng pagbabalik ni Sagkil. Samantala, sa isang kuweba sa ilalim ng kagubatan, si Sagkil ay dumadaloy sa ugat ng mga patay na puno. Pinalilibutan siya ng mga itim na ahas, mga uwak na walang mata, at mga kalansay ng hayop na parang buhay pa. Kasama niya si Kaorka. Ngayon ay tila pinatanda ng masamang puwersa. Wala na siyang mata. Ang kanyang katawan ay nababalot na ng itim na ugat ng kamandag. Kapag ang buwan ay naging dugo, babalik tayo sa lupaing iyon at ang kalikasan ay mapuputi, hindi dahil sa liwanag, kundi sa kamatayan ng sigla. Bago muling bumalik sa kanilang mundo, iniwan ng mag-asawang engkanto ang isang babala kay Lando. Ang pag-angat ng isang taong tapat ay palaging may kaakibat na pagsubok. Hindi sapat ang tagumpay. Kailangan mo ring panatilihing buhay ang kabutihang pinagmulan ng lahat ng bagay. Mula noon, bawat gabi, bago matulog si Lando ay lumuluhod sa harap ng punong banaba. Dinadalangin hindi ang mas malaking ani, kundi na sana manatiling tapat ang aking puso at makayanan ko ang anumang dilim na muling darating. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, nagising si Lando sa kakaibang liwanag na sumisilip sa siwang ng kanyang kubo. Sa unang tingin ay tila buwan lamang iyon. Subalit hindi puti ang sinag, kundi pula, animoy ginintuan ng dugo. Tumayo siya at lumabas ng kubo. Sa langit, namumula ang buwan na tila apoy at ang hangin ay malamig na parang hininga ng yumao. Sa di kalayuan, mula sa gubat, may umuugong. Hindi ito hangin. Isa itong sigaw. Mahinang bulong na paulit-ulit. Lando, Lando, Lando. Kinabukasan, hindi mapakali si Lando. Sa kanyang pag-aararo ng lupa, napansin niyang ang mga uod sa ilalim ay umaahon. Palatandaan ng masamang enerhiya sa ilalim ng lupa. Ang mga kalapati ay biglaang naglaho.
Ang mga tanim ay nangingitim sa mga gilid. Ilang oras ang lumipas, lumitaw mula sa puno ng banaba ang babaeng engkanto. May dalang gintong tungkod. Halos hindi siya makapagsalita sa bigat ng kanyang dala. "Lando," wika niya, "dumating na ang panahong aming kinatatakutan. Ang buwan ng dugo ay senyales ng pagbabalik ni Sagkil at ngayong gabi, bababa na siya sa mismong katawan ng lupa upang sirain hindi lamang ang animo, kundi pati ang ugat ng kabutihan sa buong bayan." "Paano ako lalaban?" tanong ni Lando. Bagaman ramdam niya ang panginginig ng sarili. "Hindi mo na kailangang tanungin yan, sapagkat ang panata mo ay naisabuhay mo na. Ngayon kailangan mong manindigan bilang bantay ng liwanag. Hindi ka nag-iisa. Narito kami, at narito ang lupa." Sa kabilang panig ng mundo, si Sagkil ay unti-unting umaahon mula sa kanyang pinagkukublian. Ngayon, hindi na siya basta anino, kundi isang nilalang na may katawan ng tao, balat na itim na parang uling, mga mata na walang itim at puti kundi apoy at hininga na lason. Kasama niya ang 7 nilalang mula sa kadiliman. Ulagan espiritong nagbubulok ng binhi, sinsin tagaputol ng ugat ng saging, patak nilalang na pinapatuyo ang ulan, darok halimaw na sumisipsip ng sigla ng bata, lanlan espiritu ng inggit na anyong itim na pusa, kabkab-anay ng kadiliman, sinisira ang dingding ng bahay. Kaorka ngayoy naging reyna ng mga anino. Nang sumapit ang hating gabi, bigla ang bumagsak ang itim na hamog sa bukirin ni Lando. Isa-isang namamatay ang apoy. Ang tubig sa poso ay naging maitim. Ang mga hayop ay nagtatakbuhan. Tila bumubulusok ang isang dilubyong hindi gawa ng ulan, kundi gawa ng kamatayan ng liwanag. "Lando!" sigaw ni Sagkil habang dumudungaw sa dulo ng palayan. "Ito na ang wakas ng iyong panaginip. Sa lupa mo rin matatapos ang pag-asa." Ngunit sa gitna ng palayan, si Lando ay nakatayo, hawak ang palay na kanyang itinanim mismo. May panampalataya sa bawat butil. Binuka niya ang palad at inilabas ang ugat ng banaba, ang tanda ng kanyang panata. "Ako si Lando, anak ng lupa, alagad ng liwanag. Hindi ako hari, hindi ako bayani. Isa akong magsasaka, ngunit ako'y tagapagtanggol ng ani ng kabutihan. Sa bawat butil na pinatubo ng dangal, babangon ako." Sa kanyang harapan, mula sa lupa, umangat ang banal na apoy ng ugat. Lumitaw ang mag-asawang engkanto, ngayon ay sinlakas na ng mga diwata. Lumipad mula sa ulap ang ibong balyen, at ang punong banaba ay kumislap ng gintong liwanag. Mula sa langit, bumagsak ang kidlat. Si Sagkil ay umatake. Sinugo ang kanyang mga kasamang espiritu. Ngunit sa bawat atake ng kadiliman, si Lando ay may sagot. Sa pag-atake ng ulagan, inilatag niya ang lupaing pinatungan ng asin at abo ng punong saging. Natunaw ito. Sa pagputol ni Sinsin, tinawag niya ang hangin ng mga engkanto upang pagalingin ang sugatang sanga. Sa pagsipsip ni Darok, inalay niya ang liwanag ng banaba na pumrotekta sa mga bata sa baryo. At sa huling sagupaan, siya mismo ang humarap kay Sagkil. "Bakit mo ginagawa ito?" tanong ni Lando habang sila'y naglalaban sa gitna ng bagyong espiritual. "Dahil ang mundo ay hindi patas," sigaw ni Sagkil. "Ang lupa ay para sa makapangyarihan, hindi para sa tulad mong mahirap at pinanganak sa putik." "Dahil sa putik ako nanggaling," sagot ni Lando, "kaya ko alam ang halaga ng paglilinis." Itinaas niya ang ugat ng banaba at sa huling pagkakataon, itinanim niya ito sa gitna ng kanilang paglalaban. Mula sa lupa, isang liwanag ang sumabog. Tila sumabog ang kaluluwa ni Sagkil. Ang kanyang anyo ay naging abo at ang kanyang mga kasamahan ay kumalat sa hangin, naging alikabok ng kabiguan. Matapos ang digmaan,
bumalik ang liwanag ng buwan. Ang hamog ay naging ulan, at ang ulan ay naging ulan ng kasaganahan. Muli na namang namunga ang mga halaman. Muling bumalik ang kulisap at huni ng ibon. Sa gitna ng palayan, si Lando ay nakaluhod, pagod, sugatan, ngunit buo. Lumapit sa kanya ang engkanto. "Lando," wika ng babae. "Tapos na ang unang yugto. Ngunit may iba pang dilim sa mundo. Kaya't mula ngayon, hindi ka na lang basta tagapangalaga ng lupa. Isa ka ng anak ng kalikasan, itinalaga upang panatilihin ang liwanag sa puso ng tao." Matapos ang mabangis na sagupaan sa ilalim ng buwan ng dugo, muling naging payapa ang buhay sa baryo. Ang mga tao ay bumalik sa kanilang normal na gawi. Nagsasaka, nag-aalaga ng hayop, at nagtutulungan sa panahon ng anihan. Ngunit si Lando ay hindi na ang dati. Sa mata ng marami, siya na ngayon ang bantay ng bukid, isang huwaran, isang gumagabay sa lahat ng nahaharap sa hirap. Maraming kabataang lalaki ang nagtungo sa kanyang kubo upang matuto ng organikong pagsasaka, at mga ina ng tahanan ay lumalapit upang magpayo kung paano gagamutin ang pananim mula sa uod o peste. Ngunit sa katahimikan ng kanyang bagong buhay, may gumagapang na pagsubok. Isang araw, habang si Lando ay nagpapahinga sa lilim ng kanyang punong banaba, lumapit ang isang lalaki na bihis mayaman. Suot niya ay makintab na barong Tagalog, may relos na ginto at sapatos na hindi pa nadadapuan ng putik. Nakasuot din ito ng kulay gintong sombrero. "Magandang hapon, Mang Lando. Ako nga pala si Don Ernesto. May-ari ako ng ilang malalaking palayan sa kabilang bayan. Narinig ko ang tungkol sa iyong hiwagang lupa. Gusto kitang alukin ng kasunduan." Hindi agad nagsalita si Lando. Pinagmasdan muna niya ang lalaki mula ulo hanggang paa. May kakaibang lamig sa likod ng anyong palakaibigan ni Don Ernesto. "Ano pong klaseng kasunduan?" tanong ni Lando. "Simple lang. Gusto kong bilhin ang buong lupain mo, palayan, gulayan, pati ang punong banaba. Magtatayo ako ng eco-resort dito. Kapalit niyan, bibigyan kita ng 50 milyong piso. Bahay sa syudad, sasakyan, at buwan ng kita habang buhay." Sa isang iglap, parang tumigil ang hangin, kahit ang mga ibon ay hindi gumalaw. 50 milyon, mahinang ulit ni Lando. "Pero, ano pong kapalit?" Napangiti si Don Ernesto. "Lahat ng ito'y magiging akin. At ikaw, hindi mo na kailangang magbungkal ng lupa. Isang pirma lang, Mang Lando. Isang pirma lang." Gabi ring iyon, habang binabalikan ni Lando ang alok, lumitaw sa ilalim ng punong banaba ang mag-asawang engkanto. Ang lalaking iyon, wika ng babaeng engkanto, ay hindi basta negosyante. Siya ay tagapagdala ng tukso ng daigdig. Hindi siya nilalang ng dilim gaya ni Sagkil, ngunit siya ay mas mapanganib sapagkat ginagamit niya ang kasakiman sa ilalim ng anyo ng progreso. Don Ernesto ay hindi lang nag-aalok ng kayamanan, dagdag ng lalaking engkanto. Inaalok niya ang pagputol ng ugnayan mo sa lupa at paglimot sa panata mo. Tumango si Lando. Naramdaman ko nga po, para bang nilalason ng ginto ang hangin sa paligid niya. Kinabukasan, mabilis kumalat ang balita. Si Lando, inaalok ng 50 milyon pero ayaw pa ring pumayag. Ano ba yan? Mahirap na nga, ayaw pang yumaman. Ayaw talaga, ganyan talaga ang may kabaliwan sa lupa. Maging ang ilang kamag-anak niya ay muling nagsimulang mangutya at lumapit hindi upang makisama, kundi upang manligaw ng kayamanan. Lando, kung hindi mo kailangan ng pera, ibigay mo na lang sa amin. Huwag mong sayangin ang oportunidad. Ang puno mong banaba, mas makikinabang kung maging poste ng resort. Mas marami pang makikinabang sa buo.
ngunit si Lando ay tahimik lang. Sa puso niya, naroon ang pag-aalinlangan, pero mas malakas ang kanyang paninindigan. Kinagabihan, nanaginip si Lando. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang lupain niyang tuyot. Ang punong banaba ay putol na, ang mga palay ay abo, at sa gitna ng lupain ay may nakatayong gintong gusali malamig, tahimik, ngunit walang kaluluwa. Sa likod ng gusaling iyon, isang matandang magsasaka ang nakaupo sa bangko. Siya rin iyon si Lando. Ngunit ang kanyang matay walang sigla, ang kanyang palad ay tuyot, at ang kanyang puso'y walang tinig. Pagkagising niya, agad siyang lumuhod sa tapat ng kanyang altar at nanalangin. Panginoon, kung ang yaman ay kapalit ng puso ng lupa, huwag na po. Panatilihin niyo pong buhay ang dangal ng aking bukid, kahit mahirap, basta't payapa. Kinabukasan, hinarap ni Lando si Don Ernesto sa gitna ng bukid. Maraming salamat po sa alok ninyo, Don Ernesto. Pero hindi ko po maibebenta ang lupa. Napailing si Don Ernesto. Bakit? Sayang ang pagkakataon. Hindi po ito simpleng lupa. Ito ang kabuuan ng aking panata. Ito ang sinag ng pawis ko. Ito ang tahanan ng mga alaala ng magulang ko. At ito ang pinagpala ng kalikasan. Hindi ito kayang tumbasan ng kahit anong halaga. Tila napatigil si Don Ernesto. Sa unang pagkakataon, may bakas ng inis sa kanyang mata. Mas pinili mong manatiling mahirap? Mas pinili kong manatiling totoo. Tahimik na umalis si Don Ernesto. Ngunit bago siya makalayo, lumingon siya at bumulong. May hangganan ang paninindigan, Lando. Pagdating ng panahon, ikaw rin ang lalapit sa akin. Pagkauwi ni Lando, muling sumilay ang liwanag ng buwan. Umihip ang hangin at mula sa punong banaba ay nalaglag ang isang talulot, hindi pilak, kundi ginto. Lumapit ang engkantong babae at sabing, ang ginto na hindi pinili sa kasakiman ay binabalik ng kalikasan bilang gantimpala ng dangal. Sa puso mo matatagpuan ang tunay na kayamanan. Lumipas ang mga buwan. Sa kabila ng mga alok, tukso at panganib, si Mang Lando ay nanatiling matatag. Ang kanyang bukid ay patuloy na yumabong, hindi sa yaman ng salapi, kundi sa kayamanang hindi mabibili, tiwala, respeto at koneksyon sa kalikasan. Ang punong banaba sa gitna ng kanyang lupain ay lalong lumago. Hindi na lamang ito pinamumugaran ng mga ibon, kundi dinadalaw ng mga batang gustong matuto, ng mga albularyong nais magbalik sa landas ng liwanag, at ng mga dalagang lumalapit upang magtanong kung paano pagalingin ang may sakit gamit ang kapangyarihan ng halamang gamot at panalangin. Isang umaga, habang si Lando ay nag-aani ng palay, napansin niyang may isang tangkay na hindi ordinaryo. Kulay ginto ang uhay at may liwanag itong taglay. Dinala niya ito sa punong banaba at iniukit ang kanyang dasal sa isang tipak ng kahoy. Para sa susunod na bantay, itanim mo ito sa panahon ng kadiliman. Palalakasin ka ng ugat ng panata. Tinawag niya ang isa sa mga batang nagtuturo na ngayon sa ibang bukid, si Tomasin, 16 na taong gulang, anak ng isang magsasakang matagal nang naglilingkod sa kanya. Tomasin? Ani Lando. Panahon nang may tumanggap ng panibagong binhi. Hindi ko alam kung ako pa ang makakapaghasik nito sa hinaharap, pero alam kong ang puso mo ay handa. Lumuhod ang binatilyo, kinuha ang gintong binhi at humawak sa lupa. Dumating ang araw na ipinatawag si Mang Lando ng pamahalaan ng lalawigan upang tanggapin ang gawad ng natatanging magsasaka ng kalikasan. Ngunit sa halip na tanggapin ito sa entablado ng lungsod, hiniling niyang sa kanyang bahay kubo ito gawin sa harap ng punong banaba at sa piling ng kanyang mga alaga at tanim. Mismong gobernador, mga opisyal at tagapagbalita ang dumayo sa baryo. Dito nila nakita ang tunay na anyo ng tagumpay. Hindi sementadong bahay,
Hindi saksakan ng makina, kundi katahimikan ng lupang pinangalagaan ng tapat na puso. Isa sa mga alagad ng media ang nagtanong, "Lando, hindi ka ba nagsisising hindi mo tinanggap ang 50 milyon? Ngumiti si Mang Lando. Ang yaman, kapag hindi itinanim sa tamang lupa, magiging lason. Pero ang dangal, kapag inukit sa bawat palad ng pagtitiyaga, lumalago ng walang hanggan. Isang gabi, habang siya ay nakaupo sa bangko, lumitaw muli ang mag-asawang engkanto. Ngayon, mas liwanag ang anyo nila, tila kaluluwa ng kalikasan. "Panahon na," sabi ng lalaking engkanto. "Nabuo mo ang panata. Ang lupang ito'y hindi na lamang pinoprotektahan ng mga nilalang, kundi ng mga taong may puso tulad mo." "Ano na pong susunod?" tanong ni Lando. "Dadalhin ka namin sa Puk ng Banayad, isang lugar kung saan ang mga tagapagbantay ay hindi namamatay, kundi nagiging ugat ng liwanag. Pero bago iyon, isang gabi pa ng panalangin at pagpapaalam." Kinabukasan, pinatawag niya ang mga batang natuto sa kanya, ang mga kabataang may malasakit sa lupa, at ang kanyang mga naging kasangga. Sa gitna ng palayan, nagtanim sila ng isang sama-samang puno na pag-asa, ang haligi ng panibagong panata. Nagpahayag si Lando, "Hindi ko kayang tumagal habang buhay, ngunit ang lupa habang inaalagaan ay humahaba ang buhay. Kayong lahat, kayo na ang bagong tagapangalaga. Tandaan nyo, hindi makapangyarihan ang isang magsasaka sa kalabaw, kundi sa paninindigan. Hindi sa bigat ng palakol, kundi sa lalim ng ugat ng konsensya." Kinabukasan, si Lando ay hindi na nakita. Ngunit sa gitna ng punong banaba, may isang bagong sanga na tila anyo ng kanyang kamay, nakabukas, at may gintong dahon sa dulo. Umiiyak man ang mga kababaryo, alam nilang hindi siya nawala. Ang sabi ng engkanto sa hangin, "Ang magsasaka ay hindi basta namamaalam. Siya ay nagiging lupa, nagiging alon ng ulan, nagiging aninong nagbibigay lilim, at ang kanyang panata ay tinutuloy ng mga pusong handang yumuko sa lupa at bumangon para sa kabutihan." Ang bahay kubo ni Mang Lando ay nanatili, hindi bilang tahanan, kundi bilang puok ng pag-aaral. Ang punong banaba ay pinalihiran na ng mga bagong puno mula sa mga itinanim ng mga batang tinuruan niya. At sa bawat anihan ng baryo, bago kunin ang unang bunga, inuuna nilang sambitin. Sa ngalan ng unang magsasakang tumanggi sa kasakiman, sa aninong nagbigay liwanag, sa panatang itinanim, sa puso ng lupa, salamat Mang Lando. Wakas.